Haharapin po natin ngayon ang alita naman ng dating magkumare. Ang issue pala ito, panggagaya, na nag-ugat daw sa paulit-ulit na panlalait. Magkasundo pa kaya silang dalawa kapag natuldukan nila ang pagiging kumaring trying hard copycat? Iritang-irita na si Melanie sa kanyang kumare dahil isang dakilang manggagaya daw si Lovely. Ika nga ni Sherry Hill, you're nothing but a second-rate, trying hard copycat. Yan po si Lovely, napakagaya-gaya po talaga, napaka-ingitera yan. Hindi lang po si Melanie ang ginagaya niyan. Yan sa atin, Melanie, mapanglit po talaga ng kapwa niya. Sana po baguhin niya na ugali niya para wala na po siyang makaaway. Matatapos pa ba ang inggitan sa magkabilang panig? O non-stop yabangan na lang ang mamamagitan sa magkaibigan? Ayan, karekla-reklamo na raw ang sobrang panggagaya sa kanya ng dati niyang kumare. Tingnan nga natin, ano ba yung ginagaya sa kanya? Melanie, humarap ka na. Ayaw mo ba yon? Ginagaya ka? Ibig sabihin, idol ka. Mami, iba na po kasi yung iba na po kasi yung dating niya sa sobrang panggagaya po. Ano ba yung ginagaya niya sa'yo? Kasi po ma'am, pag may gusto po akong, pag may nabibili po ako na gamit sa bahay o kaya yung mga gamit po sa akin, para sa akin. Tapos magtatanong po siya sa kumari ko, yung sa isang kumari ko po. Tatanungin niya kung ano yung bagong kong bili, ganyan. Tapos yung kumari ko naman, kinabukasan ma'am, nagugulat na lang yung kumari ko sa pagtanong sa kanya, tinanong niya kung bakit siya nagtatanong about sa mga nabili ko. Kinabukasan, ma'am, nagulat na lang yung kumari ko, meron na din siya kagaya sa akin, ma'am. Oh. Tapos ngayon, ma'am, syempre, lagi ko siyang kinakausap, ma'am. Lagi ko siyang sinasabihan na bakit ganun. Tapos bakit ganun na lagi niyang ginagaya? Samantalang, ano bang meron ako na kailangan niyang gayahin? Tapos yung may time, ma'am, na tuwing linggo, pag yung walang pasok ng mga bata, ma'am, gusto ko pong yung, nakaano ko na magsa-sounds po, gusto kong kumanta, dahil hilig ko na po yun. Ngayon, pag yung marinig po niya na nagsa-sound trip na ako, nagkakantahan na ako, nandyan na rin po siya, nagpapatugtog at nilalakasan po niya. At ang ano pa nito, ma'am, lalabas pa. Kakanta siya dun sa tapat ng bahay namin. Tapos, pinagkakalat po sa kapitbahay na mas maganda daw kasi ang boses niya kaysa sa akin. Yun po. Oh. Tinanong mo ba siya? Ma'am, gusto ko po lagi na kausapin siya kung ano yung problema niya sa akin. Iniiwasan niya ako, ma'am. Ano ang kutob mo? Bakit siya nananadya? Yun nga, ma'am, ang gusto kong alamin sa kanya. Kaya so, wala po kang alam, wala kang wala po akong idea kasi yun naman may time na sa sobrang depress ko sa kanya, na iinis na ako. Nawala sa isip ko na may babayaran akong kuryente. Dahil gusto ko pong bumili po ako ng TV, pinandagdag ko po doon. Yung pambayad ko po ng kuryente, pinandagdag ko, pinambili ng TV. Dahil siguro naman hindi na niya kayang gayahin to dahil mababa lang naman yung sahod ng asawa niya. O, kinabukasan, ma'am, wala nang pambayad ng kuryente, naputulan na po ako. Yung may TV, wala nang kuryente, ma'am. Dahil lang sa gusto mo siyang umusan. Yes, ma'am, kasi sobrang inis na ako sa kanya, ma'am. Kasi ayun ang masamang epekto. Kaya hindi sa'yo. ko alam, ma'am, kung ano pa yung pwede niyang gayahin sa akin, na pwede niyang kayang bilhin. Ayun. Na gaya ng binibili ko. Talaga palang ipinag-aawayan yung panggagaya, ano? Yes, ma'am. Ha? May ganun pala. Kasi halos lahat, ma'am, ng yung pati pananamit. Pag bibili po ako ng pag gusto kong mag-crop top, maya-maya kinabukasan, meron na rin po, nag-crop top na rin po siya.